Siyam na langit, madilim na kasamaan, makapangyarihang lakas ng langit, tagumpay ng landas ng demonyo. Ang lahat ng pamamaraan ay nagkakaisa. Hatiin. Hindi ito katanggap-tanggap, matagumpay kong nalampasan. Ang pagsubok ng kidlat, bakit ako ay nahulog pa rin? Sino ba ang humahadlang sa akin? Ako ang Diyos ng pag-iibigan ng kaharian ng langit. Ang pagsubok mo ngayon ay nabigo. Ito ay dahil lamang sa nakaraang buhay mo. Mayroon ka pang hindi natapos na pag-iibigan. Panginoon ng demonyo, bumaba ka na sa mundo ng mga mortal at tapusin ang iyong karma. Leng Zixiao, 3 taon tayong kasal, hindi ka lang walang alam, kundi palagi ka pang naghahanap ng gulo. Para makuha ang mga ari-arian na nakapangalan lahat sa akin, gumawa ka ng kuwento na ako ay nagtaksil para mapilitan akong umalis na walang-wala. Matapos mabunyag ni Qianwen, nag-isip ka pang saktan siya. Napakawalang hiya mo talaga. Ngayon, dahil nasaktan ka ng ganyan, dapat lang sa'yo iyan. Ha? Nasaan ako? Leng Zixiao, nagkukunwari ka pa rin ano? Pirmahan mo na itong kasunduan sa diborsyo. Binibini. Ang gwapo kong mukha, hindi mo basta-basta matatapakan. Leng Zixiao, sa tingin ko ang utak mo, naalog na sa bugbog ano? May tseke ako rito na 50 milyong piso. Ito ang pambayad ko sa'yo. Pumirma ka na. Gumamit ka pa ng itim na tinta para gumawa ng formula? Napakababang klase. Pero ikaw, ang noo mo, ang itim at kumikinang, malapit ka nang magkaroon ng malaking kapahamakan. Leng Zixiao, Gusto mo bang bigyan kita ng kaunting lakas ng langit para protektahan ka? bugbog na bugbog ka na nga, pero nagpapaloko ka pa rin. Mukhang tama lang talaga ang paghiwalay ko sa iyo. Aba, nabigo akong magdudukot kaya napunta ako rito. At ang makita ka ay isa ng tadhana. Hayaan mo na, tutulungan kita ng libre. O sige, ginawa ko na itong G Tianling, Fu Heaven Revealing Talisman. Sigurado, protektado ka sa 12 oras. 12 oras? Leng Zixiao, sa tingin ko ang utak mo ay nasira na ni Qianwen ano? Hoy, hindi. Para bang nag-aaksaya ako ng musika sa isang bingi. Aray. Hala, ito ang kinahinatnan ng hindi mo. Pagpapahalaga sa aking talisman. Ikaw! Ang malas naman ang tadhana nitong babaeng ito. Nag-collapse ang buong pamilya, pagkatapos ay mapupunta lang sa lansangan para magpalimos, mamamatay sa gutom sa tabi mismo ng daan. Kay ganda pa naman ang babae. Ngunit tila mahina ang ulo, ang tanga. Hahaha. Nangangahas ka ba talagang sumpain ako? Aba, huwag mong sisihin ang iba. Wala akong sinabi. Teka, narinig ko ang nasa isip niya. Binibini, nakikita ko na magiging mahirap ang buhay mo, sunod-sunod ang mga sakuna. Kung talagang gusto mong baguhin ang kapalaran mo, bibigyan kita ng diskwento. Hindi ka malulugi, hindi ka maloloko. 1,000 talagang bote ng Demon Lord Spiritual Liquid, mabibili mo lamang sa halagang 998. Ikaw! Ginang Su, humihingi ako ng paumanhin kung nagulat ko kayo. Doktor, ang utak ba niya ay nabaliw na sa pagkakatama? Kagigising lang niya pero kung ano-anong mga walang kabuluhang bagay ang sinasabi niya sa akin. Huwag kayong mag-alala, Ginang Su. Ang utak ni Ginoong Leng, ayos lang. Munting babae, kaninong maestro mo natutunan ang ganyang paraan ng pagturok? Sino ba naman ang tumuturok sa kamay ng ganyan? Gusto mo ba na ang Panginoon ng mga demonyo ang magturo sa iyo ng ilang galaw? Naku, bastos. Aray, mukhang ang pasyenteng ito ay hindi nabaliw sa pagkakatama, kundi
Qingya. Qingya. Ano ang nangyari? Narinig kong sinabi ng doktor na ikaw ay nasaktan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandito si Leng Zixao. Huwag kang ganyan. Ate, ipinagtatanggol mo. Pa rin ba ang walang kuwentang? Nilalang na ito? Kasalanan mo ang lahat. Wala kang kuwenta. Mula nang pumasok ka bilang manugang sa pamilya Su, pababa na ng pababa ang takbo ng pamilya Su. Kung hindi dahil kay Kuya Qianwen, na patuloy na tumutulong sa ate ko, matagal na sanang ikinasira mo ang pamilya Su. Who? Niloko sa pag-ibig ng masamang lalaki, dinaya sa pera at sa kanyang katawan. At pagkatapos bumagsak ang kumpanya, ipinadala pa siya ng masamang lalaki sa mga matataas na tao upang paglaruan. Nakakaawa. Naglalaho ka ba? Kailan ba ako nagsalita? Kalma, kalma, kalma. Juan. Narinig ko rin? Iyon yata ang nasa isip niya. Kuya Qianwen? May narinig ka ba kanina? Juan, ano ang sinasabi mo? Wala namang nagsasalita rito ah. Kaming Kaming dalawa lang makakarinig. ang makakarinig. Len Zixao. Nahuli kitang sinisiraan mo, si Qingya, at sinuntok kita. Medyo napalakas nga. Paumanhin. Oo. Ito. Ito ang Great Rejuvenating Pill na iningatan ng aming sa loob ng maraming taon. Nakakatulong ito upang gumaling ang iyong katawan. Great Rejuvenating Pill? Isa itong kayamanan ng pamilya Gao. Oo, Anong klaseng Great Rejuvenating Pill iyan? Isang Hawthorne Berry Pill lang ang kayamanan ng pamilya Gao? ito ang kayamanang ibinibigay ko sa iyo. Umaasa akong maaari tayong magkasundo. Magkasundo ba ka mo? Inabot mo ang sirang Hawthorne Berry Pill tapos mabilis mo ring ihahagis sa lupa at tiyak na uulitin nilang sisisihin ako sa hindi ko pakikipagtulungan. Mapagkunwari? Pwe, Imposible. Hindi ugali ni Qianwen ang maglaro ng ganitong mga laro. Si Len Zixao lang ang nag-iisip ng mali. Aray. Len Zixao, tingnan mo ang ginawa mo. Tama nga si Len Zixao. Leng Zixao, tingnan mo ang ginawa mo. Talagang tama ang sinabi ni Leng Zixao. Hala, totoo pala. Kung ganoon, baka itong Great Resurrection Pill ay hindi lang talaga house and pill? Leng Zixao, dapat kang matutong magpasalamat. Kahit na desidido si Qingya na hiwalayan ka, pero binigyan ka pa rin niya ng 50 milyong 50 milyon pisong kabayaran. Dapat matuto kang maging kontento. malaki ba ang 50 milyon? Sapat lang yan para wala kang alalahanin sa pagkain at inumin sa loob ng ilang buhay at wala ka nang gagawin pa. Ang 50 milyon ay sapat para mabuhay habang buhay? Sakto, dahil kailangan kong dumaan sa tribulasyon. Kailangan ko ng maraming pera para makabili ng spirit stones. Ha. Yayaman ako. Qingya, asaan na ang 10 milyon ko? Kunin mo. Pero dahil nabura mo yan, hindi na siguro mapapalitan. Ha? Hindi ko inakala na ang hindi profesional na anting-anting na ito ay aabot pala sa 50 milyon. Ako yata ang gumawa ng pinakabobo na bagay sa kasaysayan. Gusto mo ba? Bigyan mo ako ulit ng 7 milyon? Leng Zixao, ang pagpapakasal mo kay Qingya ay para lang pala sa pera niya. Sige na. May tseke ako rito. Kung magkanong gusto mo, ikaw na ang bahalang maglagay. Kahit gaano kadami ang gusto ko, pupwede kong ilagay yan. Kapag nailagay mo na ang 1,009, dagdagan mo na lang ng mga zero sa likod. Hindi ko inasahan na si Leng Zixao ay hindi na nagpapaka-formal pa. Mas mabuti, sa ganitong paraan, magiging tuluyan ng mawawalan ng pag-asa si Qingya sa kanya. At magagawa ko ng ligawan si Qingya ng walang hiya. Hindi naman ako tanga. Alam ko kung sino ang mas malaki, ang Noem o ang Juan. Leng Zixao, ikaw. Teka. Hala.
Ikaw, ilang nuwen ba ang nilagay mo? Ate, si Leng Zixiao, ang daming 9 na nilagay. ₱1 na lang, 10 bilyon na. Leng Zixiao, baliw ka na ba? Hindi ba ikaw ang nagsabi sa aking punuan ko lang? Pinag-isipan ko ng mabuti ito. At hindi naman mukhang mayaman ka. Kaya pinilit ko na lang isulat ang 900 at 99 milyon. Heto na, bayaran mo na. Saan ako kukuha ng 900 milyon? Punuan mo ulit. Talaga namang paiba-iba ka. Wala kang tiwala. Sinabi mong punuan ko at pinunuan ko na sa mundong ito ng mga demonyo. Wala pang nangahas na suwayin ako. Baka naman. Gusto mo akong paglaruan? Qianwen? Hindi ba? Ikaw ang nagsabi sa kanyang punuan niya lang? Ayaw mo namang maging taong walang tiwala sa paningin ko. Qingya, ito. Sige na nga. 900 milyon kung 900 milyon. Pagkatapos mong tanggapin ang pera, umalis ka na agad. Kuya Qianwen, sasama ako sa'yo. Hoy, kapatid, tandaan mo, may utang ka pa sa akin na 900 milyon at ilang sentimo, 900 milyon at ilang sentimo. Tama na, Leng Zixiao. Qingya, iyong ipinangako mo sa akin na 50 milyon. Sa sinabi ni Leng Zixiao na ang pamilyang Su ay tuluyang nalugi at si Juan ay tumalon sa ilog pala, kung totoo iyon, kailangan kong gumawa ng paraan para patunayan. Leng Zixiao, hindi muna tayo maghihiwalay. Mayroon pa akong kailangan asikasuhin sa kumpanya. Asikasuhin lang. Magbihis ka at sumama ka sa akin pa uwi. Teka, hindi. Qingya, kapit na kapit ang pera ko ngayon. Gusto ko pa sana talagang kumuha ng pera para ipambili ng inumin. Anong klaseng sirang sapatos yan? Bakit mayroon pang 2 tali? Ito ay tinatawag na sintas at kailangang itali. Italy? Wow! Ang ganda ng katawan ni Qingya. Kung hindi ako makikipaghiwalay sa iyo, hindi rin naman masama. Tutal, mayroon na akong mahigit 900 milyon. Leng Zixiao, ano bang laman ng utak mo sa araw-araw ha? Tara na. Hoy! Boss! Nakita ko na sila. Qingya, mag-ingat ka. Sino ka? Paano mo nagawang saktan ng babae ko? Si Suzong! Ako ito! Magkakilala kayo? Siya ang super ko at dumating para ihatid ang sasakyan ko. May problema sa super na ito. Kung hindi ako pumigil kanina, kukunin na. Sana ng super ang babae ko. Ano? Gusto ba talaga akong saktan? Anang super na ito? Ay, Suzong, parang nasira ng lalaking ito ang sasakyan. Nasira? Kailan pa lumakas ng ganyan ang kamay mo? Malakas na talaga ako. Bastos! Magpapadala ka agad ng isa pa. Suzong, dinala na sa pagpapagawa ang ibang kotse, baka pwede na lang yung maliit na folding e-bike sa likod ng kotse. Gusto mong mag-e-bike ako pa uwi? Sumakay ka. Anong ginagawa mo? Ang sinasabi ko ay umupo ka sa loob ng sasakyan? May sakit ka ba sa utak? Uupo na nga. Bakit ka masyadong masungit? Humawak ka dyan ng napakahigpit! Ang mga babae pala sa mundong ito, ganoon ka-agresibo. Gusto ko ito. Saan ka humahawak? Ang tinutukoy ko ay humawak ka sa sasakyan. Umuusod ka sa likod, masikip na sa akin. Tsk! Walang kuwentang mayaman. Mahilig sa babae at sobrang mapusok. Pwede bang umupo ka ng maayos at huwag mo na ring abalahin ang aking trabaho?
Ingat! Leng Zixiao, alam mo bang, libo-libong piso ang halaga ng screen ko? Leng Zixiao, walang pahintulot ko, hindi mo pwedeng hawakan ng kahit anong bagay sa gusaling ito. Narinig mo ba? Hindi ako gagalaw, hindi na. Nagsorry na ako? Bakit ka pa masyadong masungit? Grabe, gutom na gutom ako. Anong gagawin ko nang walang pera? Meron na. Halika kayo, tingnan ninyong lahat. Ako si Panginoon ng demonyo, ng banal na kaharian. Nagpapagaling at nangangamot. Huwag magdaan lang, kunin ang pagkakataon. Kapatid, mukhang namumutla ka. Tiyak na masakit ang iyong likod, malamig ang tiyan, at giniginaw ang kamay at paa. Ito ay tipikal na senyales ng mahinang bato. Mukhang hindi ka magaling sa bagay na iyan. Gusto mo bang ayusin? Kung iyan para sa iyo? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Sino ang sinasabi mong hindi magaling? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na asawa ka ni Boss Su. Hindi pa rin ako natatakot sa iyo. Humanda ka. Boss Su. Masamang balita, Boss Su. Ang asawa mo, siya. Nanggugulo na naman siya? Hindi naman po. Nagtatayo lang siya ng puwesto sa ibaba at nagkakayod ng buto ng mga tao. At sinabi pa niya mismo na hindi ako magaling. Tara na, tingnan natin. Nagbebenta na ako ng matagal, pero wala pa rin. Nagpapagamot sa akin gamit ang aking enerhiya. Ang hirap naman kumita. Kasalanan ito ni Su Qingya kung sana pumayag siyang makipagdiborsyo sa akin ng mas maaga, hindi ba't nakuha ko na sana ang 50 milyong piso? Ako na ang Demon Lord ng Divine Realm, papayag ba akong mamatay dito sa gutom? Ay, hello, Pogi. Wow, ang gwapo niya. Mga dilag, may nararamdaman ba kayong sakit sa inyong katawan? Kailangan nyo ba akong gamitin ang aking enerhiya para magmasahe sa inyo? Para gumaling kayo? Sige ba? Masakit lagi ang likod at baywang ko. Gaano kagaling ang masahe mo? Mahusay? Napakagaling! Sigurado akong masisiyahan ka sa aking pamamaraan. Mga dilag, bilisan nyo, umupo na kayo. Ito talagang mga kabataan ngayon, sa harap ng maraming tao, hindi man lang nag-iingat sa kanilang reputasyon. Ano? Binibini? Ayos ba ang pamamaraan ko? Hindi ba't nararamdaman mo ang buong katawan mo na gumagaan ang daloy ng enerhiya na parang nasa langit ka na? Pogi, hindi ko inasahan na ang payat mong braso at binte ay may lakas pala. Napakabastos naman magsalita nitong babaeng ito. Kung hindi lang ako gipit sa pera, aabot ba ako sa puntong tutulungan kita dito gamit ang aking enerhiya? Boss Su, tingnan mo, nandoon lang siya. Napakawalang hiya talaga ni Leng Zixiao. Boss, pakikuha ang order. Isang salita lang, nakuha ko na lahat ng pagkain ito. Sandali lang mga dilag. Ikaw ang kukuha ng mga order. Boss, pwede ko bang kunin lahat ng ito? Iyan ang mga in-order na pagkain. Kung gayon, hindi na ako magpapakipot. Kuha ng order 60. 60? Ha? Kinuha lang yan ng batang yan. Ano? Tumigil ka dyan. Sa akin yung order na yan. Ibilik mo sa akin. Bakit ko naman ibabalik sa iyo? Ako ang nauna. Hay, tingnan mo. Mga kliyente ko yan. Mga malalaking kliyente. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo. Paano mo ba binibili ito? Binili ko gamit ang cellphone. Kung hindi mo alam gamitin, magpaturo ka sa tatay mo. Bakit mo naman ako minumura? Inakala mo bang wala akong galit, mahal na Ginoo? Nangaagaw ka ng pagkain, tapos ikaw pa ang may karapatan? Gusto mo ba ng away? Mangangahas kang makipagsuntukan? Ellen ng Zixiao, tigil. Hi, Qingya. Bitawan mo ako. Masakit ang pagkakahawak mo. Masakit? Kinamumuhian ko kayong mga mayayaman na napakayabang. Sige, okay lang sana kung inaapi ninyo kami sa karaniwan, pero nagpapakita pa kayo ng pagmamahalan sa harap ng isang single
Alam ba ninyo kung gaano kalaki ang pinsala niyan? Kukuha lang ako ng order. Tapos, dahil sa inyo, sira na ang order ko ngayon. Wala akong kikitain buong araw, hindi ba? Ako na lang sana. Kunin mo itong 50,000 piso. Ito ang pambayad ko sa iyo para sa order na ito. Ginang, huwag ninyo sanang insultuhin ang pagkatao ko. Masusukat ba ng pera ang pagkatao? Chingya, ayaw niya? Sa akin na lang ibigay. Umalis ka. 100,000. Tungkol dito, tuturuan ko siya ng leksyon. Kunin mo na itong 100,000. Huwag ninyo sanang insultuhin ang pagkatao ko. 150,000. Pakiusap. 250,000. Sige, tapakan ninyo lang ang pagkatao ko. Ang galing ninyong magbasa ng pagkatao. Mag-overtime na ang delivery ko sa loob ng 1 minuto. Napaka-imposible ng order na ito para sa akin. Kung mawawala sa akin ang order na ito at mareklamo pa ako, hindi ko na makukuha ang titulo ng top deliverer. Wala akong pakialam, dapat ninyo akong dalhin sa destinasyon ko. Huwag kang sumobra. Paano mangyayari yan? Wala akong pakialam, wala akong pakialam. Huwag kang mag-alala, nandito naman ako, walang imposibleng bagay. Papakita ko sa iyo ang kapangyarihan ko. Ha 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 ha. Tara na. Sus Mariosep the Flash. Kahit delivery riders, ganyan na rin kabilis? Talagang ang mga henyo ay nasa karaniwang tao. Putya, paano ka nakapasok? Ang inyong order. Leng Zixiao, ikaw. Ano, okay ba? Ang lakas ng mahiwagang sandata ko, di ba? Umuwi ka sa kumpanya kasama. Ako ngayon din. At manatili ka sa tabi ko. Ayoko. Nagugutom na ako. Gusto ko talagang kumita ng sarili kong pera para makakain ako gamit ang sarili kong pagsisikap, kundi mamamatay ako sa gutom. Bakit ako nakikipagtalo sa taong hindi normal? Ang utak? Hoy, Lola? Sige, alam ko na. Sabi ni Lola gusto kanyang makita. Sumama ka na sa akin pabalik sa ancestral home. Hindi pa ako kumakain. Tara! Leng Zixiao, matanda na ang lola ko. Mamaya, kapag nakita mo siya, huwag kang magsalita ng kahit anong kalokohan. Huwag ka ring mag-isip. Anong masama, narinig mo? Oo. Tara na. Chingya, nakabalik ka na? Kuya Kianwen, bakit ka nandito? Ate? Siyempre, si Kuya Kianwen ay para sa iyo. Wala kang kuwenta? Pinapayuhan kitang lumayo ka sa kapatid ko. Alam mo namang hindi ka bagay sa kapatid ko, pero para kang asong sumusunod, nakatira ka pa rin diyan sa pamilya Su? Nakadikit ka pa rin sa tabi ng kapatid ko. Wala ka bang kahihiyan? Tama. Ang pamilya Su ay malas. Dahil sa iyo na isang walang silbing son-in-law, kami ay talagang malas dahil sa pamilya Su. Pero tingnan mo, si Kuya Kianwen, galing sa pag-aaral sa Amerika, gumawa ng sariling brand, bata at may kakayahan. Ano ang ipinagmamalaki mo na ihahambing mo sa kanya? Juan, Chen, salamat sa inyong pagtatanggol sa akin. Ngunit si Leng Zixiao ay hindi pa nagdi-divorce. Kay Chingya, hanggang ngayon, kung sisiraan natin siya, si Chingya ay mapapahiya rin, di ba? Sarkastiko. Bakit ka nagsasalita na parang babae? Gao Kianwen, yung utang mo sa akin na mahigit 900,000 piso, kailan mo ibibigay? Hindi ba ikaw ang nag-i-scan ng masyadong maraming siyam? Naalala ko, si Gao Kianwen mismo ang nagsabi sa akin. Pumili ka ng kahit anong halaga. Nagpakita ako ng kabaitan sa iyo, pero hindi mo pinahalagahan. Isa ka talagang magnanakaw. 900,000, kalimutan mo na lang yan. Ano? Balak mo bang tumakas sa iyong utang? Sa mundong ito, wala pang nangahas na hindi magbayad sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Gao Kianwen, ito ang kahihinatnan mo kapag hindi mo ako binayaran. Maaari kang kaladkarin pababa sa impyerno, alam mo ba? Sige, magbabayad ako. Lahat ibibigay ko sa iyo.
Ganyan ang mabait. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ate, makipaghiwalay ka na sa kanya. Dali, sobrang nakakatakot siya. Ay, pumapayag naman akong maghiwalay? Si Chingya ang ayaw. Chingya, totoo bang ayaw mong makipaghiwalay? Umalis ka. Ma, oo. Aba, Chingya, ano ba ang iniisip mo? Itong si Leng Zixiao, walang silbi, gumawa ng paraan para dayain ka. Dahil sa pera, bakit hindi mo pa siya hiwalayan agad? Ano pa ba talaga ang hinihintay mo? Ang tanga mo. Sige, magmura ka lang. Pagkatapos ng 1 taon, ang panganay mong anak na babae ay bubuhusan ng asido, pati ang bunso mong anak na babae ay tatalon sa bintana. Ang anak mong lalaki ay tiyak na dadalhin sa Myanmar para kunin ang kidney. Ang asawa mo ay talagang ikukulong sa hawla para panoorin ng tao. At ikaw mismo ay magkakasakit ng venereal disease, lalayuan ng lahat. Gusto mong may kausapin pero wala kang makita. Leng Zixiao, lumalaki na ba ang sungay mo? Naglakas loob ka pang sumumpa at magsalita ng masama sa akin? Teka, hindi naman siya nagsalita. Narinig ko ba ang iniisip ni Leng Zixiao? Hindi tama. Hindi siya nagsalita kanina. Ibig sabihin ba, ang narinig ko ay ang isip ni Leng Zixiao? Tita, wag muna kayong magalit. Si Zixiao kasi, baka natakot lang sa presensya ninyo. Leng Zixiao, alam ko na hindi naging maganda ang trato namin ng pamilya Su sa iyo. May galit ka sa amin. Kaya ganito. Ngayon, gamit ang tsaa bilang alak, hinihingi ko ang tawad sa ngalan ng lahat. Sana, makapag-usap tayo ng maayos. May masamang balak at nanlilinlang, magkaiba ang lalim ng wrinkles sa magkabilang pisngi. Muli na naman akong gagamitin. Kaya nga palang, pailalim na lagyan ng pampagana ang tsaa. Magaling ang diskarte. Ngunit ang ganitong panlilinlang, malayo ito sa mga Xiao body fruit na itinanim ng lolo sa bahay. Napakabango, kumakalat ang matapang na amoy. Sa totoo lang, masarap na tsaa. Isa itong masarap na tsaa. Dahil masarap talaga ang tsaa na ito, kung gayon, ikaw ang uminom. Inumin mo yan. Leng Zixiao, maganda ang intensyon ko na bigyan ka ng tsaa, pero napakawalang galang mo. Nakalimutan kong sabihin, ako ay mahilig sa alak. At hinding-hindi ko iinumin ito. Ako umiinom ng tsaa. Ikaw, Qianwen. Ngayon, si Leng Zixiao ay talagang sumobra na. Kakausapin ko siya mamaya. Tama, Kuya Qianwen. Sa susunod, bigyan mo na lang siya ng flying maotay. Chingya, Sa tingin ko, tama sina Mama at Juan. Bakit hindi pa umaalis ang lalaking ito? Kapag tumalab ang sioyaw, puti fruit. Baka maging parang isang asong may init, babae man o lalaki. nakakapagtaka talaga. Rumaragasa ang aking dugo. Pakiramdam ko ay tila sasabog ang aking katawan anumang oras. Hindi. Naglagay din siya ng pampalasa sa tasa. Qianwen, di ba kailangan mo pang asikasuhin ang mga bagay sa kumpanya? Oo nga, Kuya Qianwen. Di ba may mga bagay ka pa? Umuwi ka muna. Ay Tama. naku. Hayaan na. Ngayon ang family dinner ninyo, kaya hindi na ako mang-aabala. Hoy! May sasabihin ka ba? Sobrang abala ako ngayon. Kakalabas ko lang sa Pamilya Su, nasira ng walang kwentang Leng Zixiao ang buong plano. Kumalma ka. Ang panukala ng Su Group ay lumabas na? Nasa opisina ito ni Su Qingya.
Sa posisyon mo? Madali lang pumasok sa Su Group. Nilagyan din ako ng aphrodisiac. Bilisan mo. Tulungan mo akong gumaan ng pakiramdam at maglabas ng init. O sige na. Inayos ko na ang isang mole. Para sa'yo, isang babaeng empleyado ng sushi. Siya ang sasalubong sa'yo. Ibig sabihin ba ng sinabi ninyo, talagang nilagyan ng gamot ang tsaa? Hindi ko rin alam. Iyon, si Kianwen, ay isang lalaki. May mainit na dugo? Talaga bang gusto niya? Siyempre naman, ang aking blissful body fruit, walang makakapigil. Narinig ba ninyo? Narinig namin, iyon ang tinig sa loob ni Leng Zixiao. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kung ang panloob na tinig ni Leng Zixiao ay talaga namang kayang hulaan ang ating kinabukasan, ang sinabi niya tungkol sa malungkot na wakas ng aming buong pamilya, totoo rin kaya iyon? Ganoon, ang sinabi niya kanina tungkol sa kalunos-lunos na katapusan ng aming pamilya, totoo rin ba iyon? Hump? Imposible. Wala siyang kuwenta. Nagkataon lang na sinuwerte siya. Hula-hula lang yan. Walang kuwenta pa rin siya. Hindi na siya mapakinabangan pa. Gusto mo? Ang kulay berde? Bakit? Kitang-kita ko na nababalutan ka ng berdeng ilaw. Parang green-green grassland. Baka naman ang kasintahan mo ay nagtatanim na ng damuhan para sa'yo? Tigilan mo na ako sa kalokohan mo. Hindi maaari. Nakita na namin ang kasintahan ni Chen Chen, isang babaeng napakagalang at napakahinhin. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Tama, Leng Zixiao, halata namang nagpapapansin ka lang para maghiganti kay Chen Chen. Kung gusto ko talagang maghiganti, magbibigay pa ba ako ng babala? Dapat ay gumawa ako ng voodoo doll para sa kanya. Tungkol naman sa lalaking ito, ang berdeng ilaw ay may halong rosas, hindi ganap na berde. Titingnan ko. Nagsasalita ka pa rin. Manahimik ka. Aba, napakainit. Ang taong pinagtaksilan ng kasintahan ng engot na ito ay babae rin pala. Nakakabaliw. Nakakabaliw. Papatayin kita. Dapat ko talagang malaman. Ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na taho grinding. Aha, magandang salita. Magandang salita. Ching Huan, Ching Ya, narinig ba ninyo ang sinabi ni Zixiao? Narinig ko. Iyon ang tunay na nararamdaman ni Leng Zixiao at tila siya ay hindi nagbibiro. Pero ang pinakamahalaga ngayon, ang sinabi niyang kasintahan ni Chen Chen ay isang tomboy. Ate, noong nakaraang nag-shopping ako, nakita ko si kasintahan ni Chen Chen, siya ay kasama ang isang babae na naglalambingan. Iyon. Ang babae at babae na magkasama ay hindi maituturing na panloloko. Anak, maging mapagbigay ka na lang. Ma. Inay! Totoo ba ang lahat ng sinabi? Ani Leng Zixiao? Tingin ko, mula na ngayon, kailangan kong mag-empleyo ng mga guwardiya para sa inyong lahat upang maiwasan ang anumang masamang pangyayari. 2 beses na itong sinabi ni Leng Zixiao. Baka ipadala talaga ako sa club at maging laruan ng iba? Oo. Ang babae at babae ay hindi panloloko. Teka. Paumanhin. Mukhang nagkamali ako kanina. Ang totoo, ang kasintahan ng kasintahan mo ay isang lalaki. Para lang maghanap ng kilig, sinadya niyang magsuot ng damit pambabae para lokohin ka sa harapan mo. Ma! Bakit kayo nag-iingay? Leng Zixiao. Ngayon ang hapunan ng pamilya namin, bakit ka nandito? Isa ka lang dayuhan. Ikaw na tagalabas? Anong ginagawa mo rito? Sujan, asawa ni Qingya si Zixiao, kaya pamilya na tayo, hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng ganyan. Zixiao, gutom ka ba? Pahanda ako ng pagkain. May matabang earlobe, nakadikit ang tenga sa ulo.
at mahaba ang bahagi ng ilong na walang maririnig na hininga. Ang matandang babae na ito, mukhang mamumuhay ng 100 taon. Kaso lang, nadadamay siya sa pamilyang walang puso na ito, kaya nabawasan ang buhay niya ng 15 taon. Anong klaseng mukha yan? Chingya. Hindi ba't sinabi mong makikipagdiborsyo ka kay Leng Zixiao? Bakit? Dinala mo pa siya sa matandang bahay? Ako, Leng Zixiao? 3 taon na ang nakalipas na iyan. Itinaya mo ang buhay mo para iligtas ang Chingya ko. Pinahahalagahan ko talaga ang kabutihan mo. Kaya lang ako pumayag na ipakasal si Chingya sa iyo. Wala akong hiniling na kahit 1 sentimong dote at saka binigyan pa kita ng 10% bahagi ng kumpanya. Sino nga ba ang mag-aakala na pag-iinteresan mo pala ang ari-arian ng pamilya Su at gumawa ka pa ng masamang plano laban sa Chingya ko? Ang tagal na nung pangyayaring yun. Isa pa, hindi naman siguro si Zixiao ang gumawa nun, o hindi ba? Oo nga, matandang Su. At saka, sa tingin naming lahat, magaling si Zixiao. Ano ang magaling? Walang pinag-aralan. Parang isang pasaway sa kalsada. Bilisan mo. Ibigay mo ang bahagi ng kumpanya at umalis ka na ng walang-wala. Walang-wala? Ang lakas ng loob mo. Gusto mo pala akong kapunin? Ako, ang dakilang demonyong pinuno ng kaharian ng Diyos. Paano ako magiging isang inutil na yunok? Tingin ko sa iyo, talagang naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, sa totoo lang, ang ibig sabihin ng hiwalayan ng walang mana ay, ibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa iyo. Ganun pala kalakas yan. Pilit na hinila at ginahasa ng isang pulubi sa tabing ilog at nagkaanak pa siya ng isang hindi mo kinikilalang anak. Ganyan na siya kaawa-awa, ngunit mahal na mahal pa rin niya ang illegitimate na anak niya. Gusto pa niyang ibigay ang shares ko sa bata. Managinip ka lang. Leng Zixiao, ano ang sinasabi mo? Ano? Ginahasa ka at nagkaanak ka pa nga ng isang illegitimate na anak? Sujan, ikaw na walang kuwentang aso, linawin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyayari? Mahal ko, wag na wag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Walang katotohanan yan. Ako, ano bang sinabi ko? Kung hindi mo lilinawin sa akin ngayon, tingnan lang natin kung hindi kita sasaktan. Cold Zixiao, bilisan mong magpaliwanag sa akin. Sabihin mo, ikaw ba ang gumawa-gawa niyan? Nakakaawa. Bakit ang tanga-tanga mo? Hindi mo makita ang simpleng katotohanan? Kaya pala sa huli, nawala ka sa sarili at ikinulong para panoorin. Ito ay dahil nalaman mong ang iyong iligal na anak na babae ay hindi pala mo sariling anak. Kaya ka nasira ang ulo at naging baliw. Oo, nga pala. Ang nagkulong sa iyo ay iyang iligal mong anak na babae. Talagang malas, nagbukas ang nanay niya ng pinto para sa matinding kamalasan. Grabe na ang kamalasan. Aray. Mahal pakinggan mo muna ako magpaliwanag. Cold Zixiao ako. Manugang mo ako. Wag mo akong siraan. Si Cold Zixiao ba ang naninira sa iyo o ikaw ang gumagawa ng kalokohan sa labas? Halika rito. Ang binti ko, mahal. Naalala ko, noong bata pa si nanay, parang black belt siya sa taekwondo, di ba? Hindi pa rin talaga kumukupas ang lakas niya. Sino ba ang illegal na anak na babae ni tatay? Sino siya? Tungkol sa bagay na ito, aayusin ko na agad na ipaimbestiga. Ikaw, hi. Chingya, ang jade pendant sa bewang ng lola mo? Saan galing yan? Ang jade pendant na iyan, palaging dala-dala ni Lola. Mana pa namin yan. Bakit? Ang utang ko sa pag-ibig ay may kinalaman pala sa jade pendant na ito. Baka naman, ang aking pag-ibig ay si Lola Su? Narinig ninyong lahat ang nasa isip ni Leng Zixiao, hindi ba? Lola, hindi ko rin alam kung bakit. Simula nang ma-ospital siya, parang nag-ibang tao siya. Para siyang isang Diyos. Hindi lang natin naririnig ang laman ng isip niya.
nakikita niya rin ang kapalaran ng ibang tao. Chingya, noong ipinanganak ka, May, hawak kang batong jade sa bibig mo? Noon, may nagula sa iyo ang isang master na ang ating pamilya Su ay maghihiwalay at mawawasak. May masamang mangyayari sa ating buhay. Ngunit ang batong jade na ito ay magdadala ng taong tadhana nating makilala upang matulungan tayong malampasan ang mga pagsubok at makabalik sa tamang landas. Ngayon, tila, ang Leng Zixiao na ito, ang taong tadhana nating makilala. Chingya, kailangan mong mangako sa lola mo, bawal na bawal kang makipagdiborsyo sa kanya, at saka, dapat mo siyang tratuhin ng maayos. Sige po, Lola, alam na po ni Chingya. Kuya, nagdesisyon na ako. Mula ngayon tatawagin na kitang kuya. Ang ganitong uri ng tadhana, kung kailangan itong ibalik sa pamilya Su, mukhang si Su Qingya ang pinakamainam na pagpipilian. Sige, tawagin mo akong kuya mula ngayon. Kuya, anong sinasabi mo? Wala. Kuya, ikaw? Ikaw ang ilaw na gumagabay sa aming pamilya, Su. Sino man ang maglakas loob na hamakin ka ulit, gagawin ko siyang bigwasan ng kamao ko para umalingaw-ngaw ang utak niya. Kuya, napakahusay mo. Ako at si Chen Chen, talagang kukumbinsihin namin si ate na huwag kang hiwalayan. Bigla kayong naging sobrang bait sa akin. Baka naman may iba kayong intensiyon? Kuya, nahuli mo pa talaga ako. Kaya diretsuhin ko na. Ching Huan, ang mga lalaking makikilala mo sa hinaharap ay walang kuwenta. Pero, kapag lumagpas ka na sa edad ng 30, ang iyong mapapangasawa ay darating sakay ng isang makulay na ulap upang kunin ka. Ang ganda naman. Kuya, ako. Tingnan mo naman ako, kuya. Ikaw naman ay... Ha? Ang makikilala mo sa hinaharap ay alinman sa naghahabol sa pera mo o kaya naman mayroon ng nobyo o kaya naman ay ginagamit ang pera mo para tustusan ang kaniyang boytoy. Sa buhay na ito, wag kang pupunta sa Thailand. Nani? Hi. Nakikita ko na mula sa Thailand, mag-uuwi ka ng may tight. May tight? Aray ko po. Su Chen, ano na naman itong ginagawa mong matinding pag-iiyak at pagdadrama? Ate, sabi ni kuya, sabi niya na magdadala ako sa bahay. Nang may tight. Ano? Nako, sige na. Ate, kuya, magpapahangin lang kami sandali. Kuya, pakihulaan ulit ako, kuya. Bigyan mo siya ng isa. Hindi ako pumunta dito para makipagchismisan. Gusto kong itanong, totoo ba ang mga iniisip mo? Naririnig mo ang isip ko? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tumpak ba ang kakayahan mo sa paghula? Kahit na ako ay nabigo sa pagsubok at napadpad dito, ang aking antas ng kapangyarihan sa buong mundo ay walang sinuman ang makakatalo. Ang simpleng paghula lang, napakatumpak niyan. Kung gayon, hulaan mo ako. Magbayad. Leng Zixiao, bakit napakaganid mo sa pera? Kung hindi pera ang aakin, ano pa? Pati demonyo ay mapapaikot ng pera. Hindi mo pa ba narinig yan? Hindi, nagkakamali ka. Ang totoo, hindi ko talaga gusto na makipaghiwalay sa'yo. Alam ko. Ngunit ang pagbubunyag ng lihim ng langit, nakakabawas iyan ng buhay. Kailangan ko ng kaunting pera para mabayaran ang pinsala sa aking katawan. Tunay nga na walang pag-asa. 10,000. 10,000? Hindi, Su Qingya. Masyado mo namang minamaliit ang asawa mo. Binigyan mo pa ng 50,000 ang delivery rider. Tapos sa akin, 100,000. ay, maganda ang tseke. Maaari ba akong magdagdag pa ng ilang zero sa likod? Hulaan ko na agad.
May umbok sa harap. May kurbada sa likod. Masagana ang career line. Magaling. Sa hinaharap, ang iyong pera ay tuloy-tuloy na darating. Tungkol naman sa iyong muka, naglalabas ito ng kulay rosas mula sa loob. Sa hinaharap, ang iyong pag-ibig ay magiging masaya at tapat. Mula sa malinaw mong mga mata, makikita ko rin. Makita ang ano? Paanong posible ito? Itong jade pendant? Sa iyo na. Ang lalaking itinakda ni Suki niya ay ako. Sino ka? Sinabi ni Manager Meow na tulungan kita na kunin ang proposal ng proyekto ng Su Corporation. Ang galing. Sa pagkakaroon nito, malalaman natin ang pinakamababang presyo ng proyekto ng Su Corporation. Kapag dumating na ang yugto ng bidding, magkakaroon tayo ng sapat na kumpiyansa upang talunin ang Su Corporation ng isang beses lang. Sapagkat, higit pa rito, maaari pa nating pag-aralan ang kalagayan ng cash flow ng Su Corporation at gumawa ng isang plano para pabagsakin ang Su Corporation. Kapag ibinigay ko ito kay Manager Meow, sisiguraduhin kong bibigyan ka niya ng magandang gantimpala. Sige, si Xiaoqian ay magpapasalamat kay CEO Gao. CEO Gao, anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba, CEO Gao? Magkano ba talaga ang ibinigay sa iyo ni Xiaowen? Magbibigay ako ng dobleng halaga. Doble? Gusto mong... Tulungan mo akong palamigin. Ah? Hindi ka naman talaga ang anak katadhana para sa akin. Pagkatapos kong ayusin ang krisis ng pamilya Su, hihiwalayan pa rin kita. Huwag na huwag kang mag-isip na napakahalaga mo. Sinong maniniwala sa lahat ng mga kalokohan mo? Nako, ang ganitong senaryo ay masyadong bastos, di ba? Si Gao Qianwen sa opisina ni Qingya nakikipagtalik sa ibang babae. Ang posisyon parang wild horse separates its mane. Sandali, ano iyon? Ang plano ng Su Group. Nangangahas pa siyang magnakaw? Hindi ko inaasahan ito. Ano po ang sinabi ni Kuya? Sabi ni Kuya, si Kuya Qianwen ay nasa opisina ni ate at niloloko siya ni Kuya Qianwen. Ha? Ate, Kuya, nagbibiro lang po kayo, di ba? Si Kuya Qianwen? Mahal na mahal niya si ate. Paanong mangyayari na makikipag-ugnayan? Siya sa ibang babae sa opisina? Tama si Kuya. Si Kuya Qianwen at ate ay matalik na magkaibigan. Simula pa noong bata sila, paanong gagawin niya? Iyon sa opisina ni ate. At magpaparamdam ng sakit sa puso niya? Kuya, bakit hindi mo na lang subukang tingnan muli? Si Qianwen ay laging tapat at hindi pa nga siya kailanman nagkaroon ng kasintahan. Higit pa rito, paanong nakawin niya ang plano na ginawa ko? Ang plano, o hindi maaaring maibunyag ang plano? Tara na, sumama ka sa akin at kumpirmahin natin sa kumpanya. Ayoko. Aba, abot-abot ang dami ng ginagawa ko. 50,000 piso. Sige po. Isama niyo rin ako. Ang ganitong kaganapang nakaka-excite, huwag niyo akong iwan. Tara na. Sabihin mo, sino ang anak sa labas? Hindi ako magsasabi. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Ikaw. Hoy, saan kayo pupunta? Si Kuya Qianwen ay nakikipaglandian sa opisina ni ate. Tingnan natin kung totoo nga ba. Bilisan na natin. Ay, sasama rin ako. Lumuhod ka diyan, huwag kang babangon hanggat hindi ako nakakabalik. Narinig mo. Bakit hindi pa sila dumarating? Mga Su... Sunugin!
Kuya, mag-ingat kayo. Hindi na ba ito ang bayaw na kilala ko? Bayaw, baka isa kang hari ng mga dragon na bumalik sa nakaraan? Maging mabait ka na sa kanya simula ngayon. Lengzik Xiao, ito. Huwag kang matakot. Pagkontrol ng bagay mula sa malayo ay isang pangunahing pamamaraan ng pagsasanay. Gusto mo bang matuto? Tuturuan kita? Ang galing mo naman, bayaw. Turuan mo rin ako, sige na. Huy, bayaw, pati yung paglipad sa espada, gusto ko ring matutunan. Sige, walang problema. Tapusin muna natin ito bago natin pag-usapan iyon. Ang mahalaga ngayon ay kung nanggugulo ba si Qianwen sa opisina ni Qingye. Bilisan ninyo. Nakakainis. Ang matalik na kaibigan ni Ginang Su nanggugulo sa loob. Nanggugulo? Siya pa naman ang minamahal ni Ginang Su. Hindi natin pwedeng ipaalam kay Ginang Su. Si Ginang Su, nandyan na. Ginang Su. Ginang Su, gusto po kayong imbitahan ng may-ari ng Tiansheng Group na magkape. Ginang Su, mukhang gumuho yung tulay na ginawa natin. Hindi mo ba gustong tingnan agad? Ginang Su, kami. Umalis kayo lahat diyan. Huwag na huwag niyo kaming istorbohin sa aming ginagawa. Lumayas! Dito tayo. Ang ganda ng katawan mo. Dahan-dahan ka lang dyan? Nasasaktan ako. Wow. Ito ay parang live broadcast. Tama ang sinabi ko, di ba? Ang eksenang ito, itong posisyon, sa lihim na kasulatan ng Mandarin Duck ko, ang malang nakita. Siguro, sandali pa. Makakagawa na sila ng bata nito. Wow. Qingya, pakinggan mo ako. Qingya, huwag kang magkamali ng akala. Hindi ganoon ang nakita mo. Ano? Pare? Ang mata ng tao ay matalas. Ang paliwanag mo? Mukhang walang dating at mahina. Kuya Qianwen, talagang hindi ko inaasahan. Ilang taon mo nang mahal ang ate ko, paano ka naglakas loob na sa opisina? Ng ate ko, gumawa ng kalokohan. Kasama ng ibang babae? At saka, ninakaw mo pa ang proposal ng ate ko. Karapat dapat ka ba sa tiwalang ibinigay sa iyo ng ate ko? Kung ganoon, mukhang totoo talaga ang sinabi ni Lengzik Xiao. At hindi maaari. Kailangan kong pigilan ang mangyari ang lahat ng ito. Hindi ganyan. Qingya, pakinggan mo ako. Oo, siya ang umakit sa akin. Hoy! Anong pinagsasabi mo dyan? Hindi ba ikaw mismo ang nag-alok ng doble presyo para palamigin kita? Ikaw. Doble? Palamigin? Mukhang may nagbayad sa iyo para nakawin mo ang bid document. At alam mo ang tungkol dito? Hindi ba? Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng walang hiyang ito. Qingya. Gao Qianwen, sa mga nakalipas na taon, ang ating pamilya ng Su ay palaging nasa bingit na ng pagbagsak. Ako ang nagpipilit na suportahan ito. Itong proposal na ito, ginawa ko pagkatapos kong magpuyat ng maraming gabi. Gusto mo pala itong nakawin at gawing publiko. Sobra-sobra ang pagkadismaya ko sa'yo. Qingya, tayo ay lumaki ng magkasama? Tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Maniwala ka sa akin. Sige na. Maniniwala sa'yo? Sige. Kung gayon, sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod at nag-uutos sa iyo? Walang nag-uutos sa akin. Qingya, maniwala ka na lang sa akin, pwede ba? Kahit isang beses lang. Xiaowen, huwag kang mag-alala. Matitiyak kong matatapos natin ang misyon. Kakaiba, ang babaeng nag-uutos kay Gao Qianwen, hindi ko makita ang mukha. Ibig bang sabihin, pinoprotektahan siya ni Gao Qianwen?
Mukhang ang babaeng iyon. Siya talaga ang pinakamamahal ni Gao Qianwen. Mukhang si kapatid na Qianwen, matagal nang nagpalit ng pagmamahal. Sayang at tinulungan pa namin siyang makasama si ate. Oo nga. Dati, gusto ko pa sanang si Qianwen ang maging manugang ko. Pero ngayon, mukhang nabubulag na ako. Kalimutan na natin ang tungkol dito. Umalis ka na. Qingya, kapag lumamig na ang ulo mo, babalik ako para magpaliwanag sa iyo. Huwag kang aalis. Boss Su, napilitan lang din po ako. Sana'y patawarin niyo ako ngayon. Ipadala siya sa legal department at alamin kung sino ang nasa likod nito. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko, Boss Su. Tapos na? Hindi pa ako nasisiyahan sa panonood. Huwag kang mag-alala. Zixiao, salamat sa pagkuha mo ng proposal para sa akin. Para makita mo rin ang tunay na kulay ng isang tao, hindi ba? Oo. Kaya, pwede bang doblehin ang gantimpala? Doblehin? Oo. Itong tseke? Paano kung dagdagan natin ang isa pang zero sa dulo? Itong tseke. Paano kung magdagdag pa tayo ng isang zero dito? Leng Zixiao, bakit ka ba napakaganid sa pera? Kung hindi ako magiging ganid, pagbalik ko sa Immortal Realm, ano ang gagamitin ko para makabili ng Spirit Stones para mapataas ang cultivation ko? Nagsasabi ka na naman ng mga kakaibang bagay. Manager Su, pasensya na po sa abala. Ang divorce agreement na pinabago niyo sa akin, ilang araw na ang nakalipas ay tapos na. Tingnan niyo po. Anong divorce agreement? Hindi kailanman naisip ng ate ko na makipagdiborsyo sa asawa niya. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Gusto mo bang bawasan ko ang sweldo mo? Teka lang. Tingnan ko nga, itong bagong divorce agreement, gaano karaming pera ang babayaran mo sa akin? Wala namang ganyan. Ang lalaki ko, si Su Qingya, hindi ko hahayaang tumakas ng may pera. Oh, wow! Sunugin mo agad ito. Opo, opo. Kung gayon, kung hindi tayo maghihiwalay, wala akong ibang paraan. Tigilan mo. Hindi pa ba nakakatikom ng bibig mo ang pera? Matagal ko nang inihanda ang tseke. Tingnan mo ang halaga. Masaya ka ba? Si Qingya, ikaw talaga ang nakakaintindi. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10 bilyon. Pwede, pwede. Mas malaki pa sa binigay sa akin ng ugok na, iyon, si Gao Qianwen. Mahal, mahal na mahal kita. Gagamitin ko ang pera para bumili ng inumin. Naku, nakakainis. Umalis ka na lang agad. Yehey! Sa Taohuawu, naroon ang Taohuaan. Sa Taohuaan, naroon ang diwata ng peach blossom. Ang diwata ay nagtanim ng puno ng peach. Ibinenta ang mga peach upang makabili ng alak. Yehey! Ate, binigyan mo siya ng 10 bilyon? 10 bilyon lang iyon. Ngayon, dapat naniniwala na tayong lahat. Na kayang hulaan ni Zixiao ang ating kinabukasan. Nakipag-ugnayan na ako sa security company at binayaran ko sila ng mahal para protektahan ang bawat isa sa atin. Ate, ang ibig kong sabihin, iyong 10 bilyon? Hindi ba medyo kulang pa iyon? Hindi kulang, hindi kulang. Sapat na ito para makabili ng maraming alak ang inyong kamahalan. Hoy, bakit ka nakikinig sa labas? Hindi ka pa aalis? Aalis na po, aalis na po. Ngayong gabi, gaganapin ang project launch ng Su Group ngayon. Umuwi ka na ng mas maaga at magpahinga. Huwag kang malate mamaya. Tara na. Ang galing talaga ni Boss Su. Ang bilis na isakatuparan ng bagong proyekto. Oo nga, hindi ba? Itong si Boss Su, hindi lang maganda,
kundi napakahusay pa sa negosyo. Sumunod ka lang sa kanya at tiyak na may makukuha ka talaga. Hindi ko talaga inasahan na ganoon pala katindi ang tiwala sa iyo ng mga tauhan mo. Aba, syempre. Sinong hindi magtitiwala kung naglalabas ako ng pera para sa kanila? Ate, hindi ba si Kuya Kianwen iyon? Ang pamilya Gao at ang pamilya Su ay matagal na ring may partnership. Hindi nakakagulat na nandito siya. Leng Zixiao, Su Qingya, ngayong gabi, ipapahiya ko kayong dalawa sa harap ng publiko. Gusto mong pabagsakin ang cake para tamaan kami ni Qingya at ipahiya kami sa harap ng lahat? Talaga namang napakatalino ng plano mo. Si Kuya Kianwen, gusto niya pang gumawa ng kalokohan? Hindi, kailangan ko siyang pigilan. Nasaan na si Qingya? Hayaan na. Kahit si Leng Zixiao lang ang mapahiya, makaganti na ako. Isang walang kwentang tao. Tigil. Naku, hindi ko na mapigilan. Qingya, ayos ka lang ba? Tingnan mo, puno ka ng... Ano to? Ang tamis. Mayroon din sa mukha ko? Gusto mong tikman? Oh? Huwag na, napakadumi. Hehe, galit ka na. Wow, ang sweet naman ni Suzong at ng asawa niya. Oo nga, pag may pagkakaisa sa pamilya, tiyak na aangat. Kaya pala si Suzong, nagawang palakihin ng ganyan ang kumpanya. Nakakainis? Gusto ko lang sana kayong ipahiya. Pero lalo lang kayong nagpasikat. Ate? Sige na. Kung gusto ninyong kumain, bibilhan ko na lang kayo ng bago. Sige. Juan, pakibantayan muna ang kuya mo. Magpapalit lang ako ng damit. Opo. Kuya, ang laki nitong manor. Samahan na lang kitang maglibot pa. Maglibot? Kuya, gusto ko lang sanang malaman, sino ang nagturo sa iyo ng husay mo sa panghuhula? Pwedeng turuan mo rin ako? Ano ba talaga ang gusto mong ipahula? Sabihin mo lang sa kuya mo, mahirap matutunan ang panghuhula? Talaga. Ay nako. Kuya, sa totoo lang, gusto kong matuto manghula para lang malaman ko kung niloloko ako ng boyfriend ko. Sige, huhulaan ko. Ha? Bakit? Ang boyfriend mo? Nanloloko nga. Nasaan siya? Babe, ang ganda talaga ng puwet mo. Qinghun, Qinghuan, makinig ka sa paliwanag ko. Lidong, ito ba ang sinasabi mo? Yung dating nobya na walang utak pero malaki ang dibdib? Hindi ba? Ang katawan nito, hindi pa kasing ganda ng sa akin. Ikaw na malanding aso? Sino ba talaga ang sinasabi mong hindi kasing ganda ng katawan mo? Magandang gabi, boss. Hindi ko inaasahan na ang babae pala ay galing sa Ihong Yuan. Lidong, hindi ko akalain na napakapangit ng panlasa mo. Nagnakaw ka pa ng mahalagang oras para lumabas at magloko ng patago at ang nilandi mo ay isang nagbebenta ng sarili. Aba, naglakas loob kang murahin ako? Sino ang sinasabi mong nagbebenta ng sarili? Dongdong, kumilos ka at ipagtanggol mo ako. Su Qinghuan, binabalaan kita, ikaw na walang ulong babae, bilisan mo at kaagad-agad humingi ka ng tawad kay Maymay. Kung hindi, hindi kita mapapatawad. Ano? Sinasaktan mo na ang damdamin, gusto mo pa siyang saktan? Kaibigan, hindi ka na mukhang lalaki. Ano bang pakialam mo? Inakala mo bang hindi ko alam kung sino ka? Ikaw ay walang iba, kundi ang pinakawalang silbing walang kwentang manugang ng pamilya Su.
Dongdong, anong nangyayari sa'yo? Dongdong. Ah, ang lamig. Naku, ang lamig niya. Anong ginawa ninyo sa kanya? Napakamahal ka ni Ching Juan. Ngunit hindi man lang niya matutunaw ang malamig mong puso. Kaya ako, ang Panginoong demonyong ito, kailangan lang kitang gawing iskultura ng yelo. Ikaw. Dongdong, Dongdong, Dongdong. Ano, Juan? Ang parusa ko sa tarantadong iyan. Nasiyahan ka ba? Kuya, ang galing mo talaga. Sa parusa nila, sobrang nasiyahan ako. Ikaw. Umalis na. Kayo. Tapos na akong magpalit ng damit? Sandali lang. Xiaowen, mahal na mahal kita. Boses ni Qianwen, huwag mong sabihin. Huwag kang magmadali. Kapag natapos na ang lahat ng bagay, papakainin kitang mabuti. Patawad. Iyang walang kuwentang manugang sa tabi ni Qingya? Parang naging ibang tao. Bigla, sobrang hirap kausapin. Ipinapangako ko, aayusin ko kaagad ang plano at sasama na ako sa iyo sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat. Titiyakin kong si Su Qingya mamamatay ng kahindik-hindik. Xiaowen, mua. Kakaiba. Itong launch ng proyekto, malapit nang magsimula, bakit wala pa rin ang ate ko? Kailangan ko nang hanapin si Qingya. Hinding-hindi siya dapat mabuhay ngayong gabi. Naiintindihan. Hala, nasa panganib si Qingya. Ano? Nasa panganib si ate? Kuya, nagbibiro ka ba? Ito ang proyektong inilunsad ng Su Group. Sino ang maglalakas loob na saktan ng ganito ang aking ate dito? Ikaw? Sino ka ba talaga? Kung may sisihin mo na miyembro ka ng pamilya Su. Hubarin mo ang iyong damit at hayaan mo ang mga tao na hangaan ka ng husto. Nasa itaas si Qingya. Qingya, gumising ka. Qingya? Ate, sino ba talaga ang gumawa nito sa iyo? Sino ang nangahas na galitin ang isang tao mula sa pamilya Su? Ate, sabihin mo sa akin kung sino siya at hinding-hindi ko siya palalampasin. Qingya? Zixiao, pasensya na. Nakadulot na naman ako ng gulo sa iyo. Tingnan natin. Teka lang. Sino ba talaga kayo? Sila ang mga doktor na ipinatawag ko. Maraming empleyado ang dumalo sa project launching meeting ngayong gabi. Kaya nag-aalala ako na baka may mangyaring aksidente. Kaya pinaghintay ko na. Alang sila sa gilid. Hindi ko talaga inaasahan na talagang nagamit sila. Mga doktor, pakisuyo na. Tingnan niyo siya agad kung ano ang nangyayari kay Qingya. Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, hindi ko kayo palalampasin. Opo. Napakasama ng kalagayan ng pasyente ngayon. May pinsala sa lokal na kalamnan at posibleng may bali ang ugat. Dali iturok ang muscle relaxant. Ang dami ng gamot na yan. Sapat na para pabagsakin ang isang elepante. Kung ipapainom mo yan lahat kay Qingya, tiyak na mamamatay si Qingya. Pagkatapos, sasabihin nyo na lang na isa itong aksidenteng medikal, tama ba? Gao Qianwen, tunay kang walang awa at masama, may puso ng ahas. Zixiao, ano bang pinagsasabi mo? Inililigtas ko si Qingya. Ang babae ng Demon Lord na ito. Hindi kanya kailangan para sa pagliligtas. Leng Zixiao, binaliwala mo ang buhay ni Qingya. Sa tingin ko, halatang naghahangad ka sa pera ni Qingya. Gusto mo siyang patayin at pagkatapos ay kukunin mo ang kanyang kayamanan. Sa tingin ko, maliwanag na ikaw ay naghahangad ng kayamanan ni Qingya. Gusto mo siyang patayin at pagkatapos ay kukunin mo ang kanyang mana. Qinghuan, Su Chen, bakit hindi ninyo hilahin si Qingya at ipagamot ng maayos sa doktor? Tama na. Nagtitiwala ako sa aming bayaw. Ang kabutihan niya sa aking kapatid ay taos puso. Tama si Chen Chen.
Hindi namin ibibigay sa iyo si ate. Kayo. Qingya, Ate. Gao Qianwen, alam ko na kung anong klase ka ng tao ngayon. Huwag ka nang magpanggap pa. Qingya? Anong pinagsasabi mo? Paano ko magagawa iyon sa iyo? ano? Doktor, bilisan mo. Gamutin mo si Qingya. Sige. Umalis ka na diyan. Ang babae ng Demon Lord, hindi kanya kailangan para sagipin siya. At tungkol sa iyo, babalingan kita mamaya. Ito ba ang sinasabing pagpapagaling gamit ang chi? Ang asawa ng Presidente Su, paanong nakakagawa ng ganyan? Ngunit, hindi ba't narinig ko noon na siya ay isa lamang, asawang walang alam at walang kwenta? Shh! Huwag kang magsasalita ng kung ano-anong bagay. Hindi mo ba talaga nakikita sina Ginoong Su Chen at Binibining Ching Huan ay napakatindi ng tiwala sa asawa ni Presidente Su? Si Leng Zixiao ay malinaw na isang basurang walang silbi. Kailan pa siya natuto ng ganyang kapangyarihan? Bakit hindi pa rin nagigising si Qingya? Kailangan niya ng oras para makuha niya ang aking tunay na enerhiya. Tunay na enerhiya ba iyan? Sa tingin ko, nagpapasikat ka lang hindi mo siya kayang iligtas. Leng Zixiao, kapag hinarangan mo pa ang doktor at hindi mo pinayagang gamutin si Qingya, kung may masamang mangyari kay Qingya, lalabanan kita ng patayan. Ang lalaki kong si Su Qingya, sinong maglalakas loob na galawin siya? Ang lalaking akin, si Su Qingya, sinong maglalakas loob na galawin? Qingya, gising ka na rin sa wakas. Nag-alala talaga ako sa iyo kanina. Tulungan mo akong bumangon. Gao Qianwen, ang laki ng inabot kong sugat. Hindi ba't dahil sa'yo lahat yan? Bakit ka pa nagpapanggap na may malasakit? Qingya, ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Wala akong ideya. Wala kang ideya? Ganoon ba? Dahil nasugatan ng malubha ang asawa ko? Ngayon, ibabalik ko sa iyo ng 10 beses. Leng Zixiao, inaakusahan mo ang isang inosenteng tao. Malinaw na gusto mo lang maghiganti. Xinghuan, Su Chen, bilisan nyo. Pigilan nyo siya, bilisan nyo, iligtas nyo ako. Gao Qianwen, mali ang pagkakilala namin sa iyo noon. Tama. Sinaktan mo ang ate ko, kaya nararapat lang na paluin ka ng kuya ko. Sa pananakit mo sa aking mahal na asawa, dagdag pa ang 9 na bilyong utang mo sa akin. Sabihin mo, magkano ang kailangan mong bayaran sa akin ngayon? Ikaw ay nagsisinungaling. Kailan ako nagkautang sa iyo ng 9 na bilyon? Ikaw. May card ako rito. May 2 bilyon sa loob. Kunin mo muna. Ibig kong sabihin, ang aking asawa na nagdusa ng ganitong kalaking pinsala. 2 bilyon lang ang halaga, ganoon ba? Talaga namang minamaliit mo ang aking asawa. 3 bilyon, 3 bilyon, 5 bilyon, sa 10 bilyon, 10 bilyon. 10 bilyon. Dagdagan pa natin ang 9 na bilyong utang mo sa akin. May utang ka na sa akin na 19 na bilyon lahat. Layas. Kami ni Gao Qianwen, magkakilala ng higit 10 taon? Gusto niya pala akong patayin. Zixiao? Salamat. Zixiao, salamat sa iyo. Qingya, mahina pa ang katawan mo ngayon. Ihahatid kita pa uwi. Zixiao, napakabait mo. Xiaowen, si Qingya, dinala ng manugang ng pamilya Su. Nakita ko ang lahat. Mukhang hindi na talaga nagtitiwala. Sa iyo si Su Qingya. Mukhang sunod. Ako na mismo ang gagalaw.
Ales. Asawa ko. Tigilan mo na ang pambubugbog. Nagkamali ako. Ako pa rin naman ang ulo ng pamilya. Wag na. Ulo ng pamilya? Oh, Ulo ng pamilya? Hindi ka nagbibigay ng magandang halimbawa. Sa mga nakababata, ng babae ka pa, may illegitimate daughter ka pa. Ma? Iyong tungkol sa illegitimate daughter ni Itay? Umamin ba siya? Mahirap pa ring pilitin ang matandang ito. Wala akong mapiga na kahit isang salita. Ma, mukhang pagod na po kayo? Bakit hindi na lang kayo magpahinga? Ako na. Sige, ipapasa ko na sa iyo ang pamalo. Haha, wag na, ma. Sobrang brutal po ng ginagawa nyo. Tingnan nyo ang sa akin. May paraan ako. Balahibo? Itay, wag kang mag-alala. Magiging malumanay ako. ikaw, wag kang lumapit. Wag kang lumapit. Napakawalang awa. Kuya, magaling ka. Sabi ko, Tay, aminin mo na lang. Kundi kaming pamilya, hindi makakatulog ngayong gabi, palitan ka naming kilitiin. Leng Zixiao, wag mong kalimutan. Biyenan mo ako, hindi mo ako pwedeng ganituhin. Kung ayaw mo si Zixiao, kung gayon, ako na lang. Aray, asawa. Asawa. Ayoko na. Ha. Asawa. Ha. Asawa. Nagkamali ako. Asawa. Nagkamali ako, asawa. Nagkamali ako. Kawawa naman talaga si tatay. Niloko ng peke niyang anak sa labas, pinapirma sa kasulatan ng paglipat ng shares, pagkatapos ikinulong pa sa hawla at hindi man lang pinapakain. Ha? Nagsisinungaling ka. Xiaowen, hindi ako ikukulong. Ni Xiaowen sa hawla. Xiaowen? Xiaowen, mahal na mahal kita. Siya kaya? Nako, nakakanta ko. Aray. Sa wakas, nagsalita ka na ng totoo. Ang pangalan niya ay si Xiaowen. Nasaan siya? Ha? Tama na. Nagtulak ka sa akin? Hindi na ako magkukunwari. Inaamin ko na. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko sa labas ay si Xiaowen. Siya ay maamo, mapagbigay, at mabait. Hinding-hindi siya tulad ng sinasabi ni Zixiao na ikukulong ako sa hawla. Ikaw. Sinasabi ko pa sa iyo, ibibigay ko talaga sa kanya ang mga shares para makabawi sa aking pagkukulang sa kanya sa loob ng maraming taon. Ikaw naman. Lumayas ka sa harapan ko. Kapag umalis ka, huwag ka nang bumalik. Qingya, anong nangyari sa iyo? Si Qingya ay nasugatan ng bahagya sa pulong ng proyekto ngayon. Ginamitan ko na siya ng masinsinang paggaling. Baka hindi pa siya tuluyang gumagaling. Uuwi muna tayo para magpahinga. Sige, bilisan mo. Dapat ay magpahinga na kayo agad. Kumusta na? Bumuti na ba talaga ang pakiramdam mo? Hindi ko alam kung bakit, pero nararamdaman ko ang bigat dito sa aking dibdib at hirap huminga. Ha? Titingnan kong muli. Ang damit mo masyadong masikip. Maganda ba? Bakit bigla akong umiinit? Hala, patay! Dahil ginamitan ko siya ng lakas para gumaling, nakapaglipat ako ng napakaraming purong yang energy. Ngayon, si Qingya
ay tiyak na sobrang iinit. Naririnig ko. Ang sinasabi ng puso mo. Ano? Naririnig mo ang nasa isip ko? Oo. Ha? Paanong nangyari iyon? Ang aking kapangyarihan at ang taas ng cultivation ay hindi kayang maunawaan ng ordinaryong tao. Lalong-lalo na ang iniisip ng aking puso. Si Chingya na isang ordinaryong tao, paanong nakakarinig? Sinasabi ng puso mo, mahal mo ako, tama ba? Chingya, siguradong hindi ka pa gumagaling. Gagamitin ko na muli ang aking lakas para pagalingin ka. Huwag kang magsalita. Halikan mo lamang ako. Bilis! Halikan mo ako! Bakit walang nangyayari? Huwag mo nang itanong. Tiyak na naghalikan na sila. Anong ginagawa ninyo ngayon? Kayong dalawang sumira? Dahil sa dalawang ito na nakikinig sa usapan, muntikan na akong magtagumpay. Pasensiya na, kuya. Kuya? Bakit ka? Nasa likod namin? Lumabas ako sa bintana sa tabi, tapos dumaan na ako sa malaking pinto para makarating sa likod ninyo. Kumusta? Masarap bang makinig? Kuya, ano bang biro yan? Suchen? Tara na. Ha ha ha. Hehe. Asawa ko, paparating na ako ngayon. Tay, uminom muna kayo ng tsaa. Mabuti. Mabuti. Na mabuti. Xiaowen, marami kang tiniis sa mga nagdaang taon. Huwag kang masyadong mag-alala. Ako, ang tatay mo mismo, ay babawi sa iyo ng husto. Ayos lang po yun, Tay. Basta't handa na ninyo akong kilalanin na ako ang anak ninyo. Sobra-sobra na po yun talaga para sa akin. Ay naku, ikaw talaga ang nagmana. Mana ka sa akin talaga. Mana sa maganda kong lahi. Ha ha ha. Ay nako, bukod sa pagiging masinop, responsable ka pa rin. Hindi katulad ng sa akin, isa siyang babaeng mapag-away. Oo nga pala, may sasabihin ako. May sasabihin ako. Ha ha ha. Ito ang kasunduan sa paglilipat ng stock ni Itay sa Su Group na lagdaan ko na ang kontrata sa iyo na ang lahat. Tay, anong ginagawa ninyo? Hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo na. Ito ang pambayad pinsala para sa iyo. Ha ha ha. Kung ganoon, tatanggapin ko na. Aba, kawawa naman. Bakit napakatanga niya at hindi makita ang katotohanan? Hindi nakakapagtaka na sa huli, nagkaroon siya ng mental breakdown at ikinulong para panoorin ng lahat. Ang dahilan ay nang malaman niya na ang kaniyang illegitimate na anak ay hindi kaniya palang tunay na anak. Nag-collapse lang talaga ang kaniyang isip at naging tanga. Teka, Xiaowen, ikaw ba talaga ang anak ko? Hulaan mo. Ah? Ang ulo ko, Xiaowen, ikaw, anong ginawa mo sa akin? Sakit ang ulo ko. Xiaowen, ikaw, ano ang ginawa mo sa akin? Siyempre, nagdagdag ako ng kaunting sangkap. Bakit? Ikaw, bakit mo ito ginawa? Xiaowen, magaling ang ginawa mo. Qianwen, ikaw, bakit ka nandito? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Kami ni Xiaowen, kukunin namin ang inyong buong Su Corporation. At ngayong hawak ka namin, maaari naming takutin si Su Qingya at sila na ibigay ang lahat ng kanilang shares. Bakit? Sa inyong dalawa, ako ay sobrang tapat at mabuti. Hindi ko kailangan ng kabutihan ng isang taong wala akong kaugnayan sa dugo. Ikaw,
Hindi ka ba, anak ko? Hehe. Qianwen, ikulong mo siya. Ako mismo ang haharap kay Su Qingya. Sige. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Nasaan ang Qingya ko? Nagising ako kaninang umaga pero hindi ko siya nakita. Ang cheesy mo naman, kuya. Maaga pa lang umalis na si ate papuntang kumpanya. Kuya, kumain ka ng lomo? Kailangan mong magpalakas at magpabuti. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipot. Itong matandang ito, hindi umuwi buong gabi. Siguradong hinahanap na naman niya ang anak niya sa labas. Huwag kang mag-alala, ma. Nagpadala na si ate ng mga tao para mag-imbestiga? Ano yun? Huwag lang siyang magpapakita sa akin, kundi sisirain ko talaga ang mukha niya. Ayan, huwag kang mag-alala. Malalaman niya rin sa huli. Ang tinatawag nilang anak sa labas ay hindi niya talaga kadugo. Ay, hindi. Nasa matinding panganib si tatay. Ano? Anong nangyari sa tatay ko? Pupunta na ako agad. Kadarating mo pa lang, aalis ka na agad? Su Qingya, napaka-busy mo naman. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, simula ngayon, akin na ang Su Group. Ikaw ang illegitimate child ng tatay ko? Tama? Apelyido ng nanay ko ang gamit ko. Ako si Miao Xiaowen. Nandito ka ba para magpakita ng iyong kapangyarihan sa akin? Mali. Nandito ako para ipaalam sa iyo. Lahat ng posisyon mo, simula sa sandaling ito ay wala na. Anong karapatan mo para utusan ako? Ito ang atin, ama, ang kasulatan ng paglilipat ng shares ni Sujan. Siya ang nagmamay-ari ng 51% ng shares at ngayon ay nasa pangalan ko na lahat. Ibig sabihin, simula sa sandaling ito, ako na ang Su Group, ang tunay na tagapamahala. Mukhang may karapatan talaga akong utusan ka na umalis sa opisina ko. Tingnan mo ng mabuti kung ano ang nakasulat dito. Sulat ng pangako sa paglilipat ng shares. Kung ito ay pangako lamang, wala itong bisa. Itong matandang ito. Ang lakas ng loob na paghandaan ako. Hindi ka, tunay na anak ng tatay ko. Dahil sinabi mo na hindi na? Kung totoo, magpa-DNA test tayong dalawa? Tingnan natin kung tayong dalawa ay magkadugo tayo. Paano niya nalaman na hindi ako tunay na anak ni Sujan? Mayroon akong cheque na nagkakahalaga ng 1 milyong piso dito. Kunin mo ang checking ito at umalis ka na sa paningin ng pamilya Su. 1 milyong piso lang. Iyan ang ipinambabayad mo sa akin upang ako ay umalis? Tingnan mo kung ano ito. Tay. Ikaw. Ano ang ginawa mo? Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Naglagay ako ng pampatulog na insenso dito. Nalanghap mo yan, hihimatayin ka. Ikaw. Kawalang hiyan. Napakakapal ng mukha mo. Oo, wala akong mukha. Ang gusto ko ay ang buong pamilya Su. Qingya, asawa ko, pakiusap. Iligtas ninyo ang aking asawa. Sigaw ng malakas, ikaw na matanda. Baka hindi marinig ng pamilya Su na iyon. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ang mga magulang mo ay matalik kong kaibigan sa loob ng ilang dekada. Kung matalik na kaibigan, bakit mo sila pinatay at inagaw mo ang mga ari-arian ng pamilya Gao? Wala akong ginawa. Wala! Inimbestigahan ko na ang lahat. Noong namatay ang mga magulang ko, ang kotse na ginamit nila ay regalo mo. Ang pamilya Su ninyo ang pumatay sa kanila. Hindi ako. Makinig ka sa akin. Hindi ako. Hindi talaga ako. Tay!
Tai, nasaan ka, Tai? Tai, Nandito ako. Dali, iligtas ninyo ang aking asawa. Asawa ko. Sandali lang. Paparating na kami para iligtas ka. Mahal, ngayon ko lang na-realize. Ikaw pala ang pinakamahalaga sa akin. Tumahimik ka. Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Ako ang nagdala sa kanila. Lengzig Xiao. Ikaw na naman, sinira mo ang lahat ng plano namin ni Xiao Wen. Dapat ka nang mamatay. Xiao Wen? Mukhang nagkaisa kayong dalawa para saktan ang pamilya Su. Kuya Qianwen, lumaki kayong parang magkapatid ng ate ko? Bakit ka tumutulong sa isang anak sa labas para saktan kami? Dahil sa matandang ito. Siya ang pumatay sa mga magulang ko. Kaya gusto kong lahat ng miyembro ng pamilya Su ay sumama sa kanila. Qianwen, pakinggan mo ang tito, kamatayan ng mga magulang mo ay talagang isang aksidente. Hindi iyon aksidente. May nagpakialam sa sasakyan ng mga magulang ni Gao Qianwen, kaya nawalan sila ng preno at iyon ang dahilan ng aksidente. Tama. At ang taong iyon ay si Susan. Hindi ako. Hindi. Lumabas kayo. Sige, patayin ninyo silang lahat para sa akin. Qianwen, pakinggan mo ang tito. Kung gusto mong magiganti, sa akin ka na lang mag-focus. Huwag mong saktan ang pamilya ko. Pinapayuhan ko kayong umalis na? Dahil kung magsimula na akong kumilos, baka hindi ninyo kayanin. Lengzig Xiao, nagkukunwari ka pa rin? Kahit na gaano ka pa kahusay makipag-away, kaya mo bang makayanan ng pag-atake ng napakaraming tao? Kung ganoon, subukan natin. Sige na. Patayin ninyo siya. Isang grupo lang ng mga tau-tauhan. Tabak, lumapit ka. Mahal, ayos ka lang ba? Asawa ko, alam kong nagkamali ako. Hinding-hindi na kita lulukohin muli. Sabihin mo, nasaan ang kalaguyo? Tamong si Miao Xiaowen. Hahaha. Huwag mo nang asahan na malalaman mo yan. Bubong ng Su Corp. Nasa panganib si Qingya. Huwag mo akong galawin. Miao Xiaowen, kung pakakawalan mo ako ngayon, may pag-asa ka pa. Hindi ko na iimbestigahan ang lahat ng ginawa mo. Ibig bang sabihin kailangan ko pa ring magpasalamat sa iyo? Pero hindi ko kailangan. Ang gusto ko ay ang lahat ng pag-aari ng pamilya Su. Hindi mo pa pala alam? Ang tatay mo, si Sujan, ikinulong na ni Qianwen sa kulungan ng aso. Malapit na siyang ihulog mula sa hindi pa, tapos nagusali. Ha. Anong sabi mo? Napakaayos ng pagtrato sa iyo ng tatay ko? Pero ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Tao ka pa ba? Hindi ba ang pamilya Su ang pumilit sa akin? Bakit? Kayo ay nabubuhay ng marangya sa mga mansyon? Habang ako ay nakatira lang sa madilim na sulok at hindi makatingala. Hindi ako makapapayag. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Su, kukunin ko. At bawat isa sa pamilya Su, hindi ko palalampasin. Miao Xiaowen. Huwag kang lalapit. Miao Xiaowen. Huwag kang lumapit. Huwag kang lalapit. Si Miao Xiaowen ay baliw, sasaktan niya kayo. Hindi ko na ito tatagalin pa. Ibigay niyo sa akin ang lahat ng shares ng Su Group na hawak ninyo at pakakawalan ko si Su Qingya. Miao Xiaowen. Isang beses lang din akong magsasalita.
Pakawalan mo agad si King niya ngayon. Kung hindi, ihuhulog ko si Gao Qianwen. Xiaowen, iligtas mo ako. Ngayon na, ayaw kong mamatay. Xiaowen. Napaka-inutil mo talagang tao. Hindi mo man lang maresolba si Sujan. Kaya pala, Miao Xiaowen, ang pagkamatay ng mga magulang ni Gao Qianwen, ikaw ang may gawa. Ikaw ang nagpabawas ng brake fluid sa kotse ng mga magulang niya noong taon na iyon, kaya sila na aksidente at namatay. Hindi ba tama ako? Paano mo nalaman? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Miao Xiaowen, ikaw ang pumatay sa mga magulang ko? Ngayong napunta na tayo rito, hindi ko na itatago. Tama, ako ang may kagagawa ng pagkamatay ng mga magulang mo. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil gusto kong maghiganti sa pamilya Su. Pinatay ko ang mga magulang mo, tapos ay ibinintang ko ang lahat na ito sa pamilya Su para maging magkaaway kayo ng pamilya Su. Sa ganoong paraan, may kakampi ako. Pero hindi ko inaasahan na napaka-inutil mo pala. Kahit maliit na bagay ay hindi mo magawa. Ikaw, Hindi mo nga malampasan ng mga tao sa pamilya Su. Gusto mo pa akong harapin? May kakayahan ka ba niyan? Miao Xiaowen, lalabanan kita. Lalabanan kita. Iligtas mo ang ate ko! Gao Qianwen, mamatay ka na. Huwag mong subukang saktan si King niya. Su Qingya, mamatay ka na. Kuya, Zixao. Miao Xiaowen, grabe ang kasalanan mo. Itinuring pa naman kitang parang sarili kong anak. Naglakas loob kang magdala ng kutsilyo para pumatay at halos masaktan mo pa si Qingya namin. Zixao. Nung nasa Divine Realm ako, nasunog ako ng True Samadhi Fire. Hindi ko inaasahan na itong sulfuric acid na ito ay mas malakas pa kaysa sa True Samadhi Fire. Nararamdaman kong natutunaw ang likod ko. Leng Zixao, bakit ka ba napakabobo? Ang sakit, ang sakit. Bilisan mo, Qingya. Ito ang healing talisman na ginawa ko kanina. Bilisan mong idikit sa likod ko. Gagaling ako sa loob lang ng 10 segundo. Gawin mo agad. 10 segundo? Niloloko mo na naman ako, Leng Zixao. Isang ordinaryong sulfuric acid lang. Paanong makakasakit sa akin? Hinarangan ko na ang sulfuric acid para sa iyo. Iniligtas ko ang mukha mo. Hindi ba kita pwedeng biruin? Kuya, tinawagan ko na ang ambulansya at ang mga inspektor. Paparating na sila para asikasuhin si Gao Qianwen pati na rin si Miao Xiaowen. Mabuti. Ang mga problema ng pamilyang Su nalutas na ngayon. Su Qingya, sa diborsyo nating ito, magkano ang dapat mong ibigay na kabayaran sa akin? Huwag ka nang umasa. Pananatilihin kitang kasama ko habang buhay.